Hey guys, welcome to my channel. So, gagawa lang ako ng reaction video regarding sa nangyayari sa Israel, no? Sa Israel. So, October 7, 2023, inatake ng Hamas yung Israel Sea, Air, Land, no? Merong mga boat sa dagat, sa air naman, mga paragliders nila, mga ganun. Tapos land, pinasak nila yung border, no? Gumamit sila ng mga tractors. Tapos pagpasok nila, lahat ng mga civilian na makita nila na Israeli, pinatay nila. Okay, meron nga tayong kababayan na caregiver, no? Nakita daw niya pinatay yung amo niya, siya hindi siya pinatay kasi hindi siya Israeli. Okay? Tapos meron pang festival, no? Nagsasayawan. Actually, yung festival na yun for peace. Mga Israelis nagsasayawan bilang may nagparaglide sa kanila, may lumanding sa kanila, tapos pinagbabaril sila. 200 plus ang namatay doon. Ang pinatay pala, 200 plus ang pinatay. Okay, so ito, magbibigay ako ng inputs, no? Everyday, nagmo-monitor ako ng kaganapan doon. And then, syempre, nagre-research na rin tayo kung ano talagang nangyayari dyan. Okay? So, yun na ba yun? And then, syempre, sabay-sabay pala yun, simultaneous, habang nagpalipad ng rockets yung Hamas. Yung rockets nila galing doon sa Gaza. Yung Gaza, parang maliit na secluded na area, kasing laki lang ng Manhattan. Tapos yun, nagpakawala na. Sabi ng Hamas, 5,000 rockets daw pinakawala nila. Sabi ng Israel, 2,500 daw binilang nila. I don't know. So, yung defense system ng Israel, meron silang tinatawag na Iron Dome. So, may sensor yan. I-intercept yan ng rockets nila. May 90% effectiveness yun. So, may 10% na tumatama pa din sa mga civilian. Okay? Kasi yung rockets, hindi yun guided eh. Wala siyang accuracy. Talagang pakawala na, pray and spray. Ibig sabihin, pakawala, bahala na kung sino tamaan. Unlike, mapapanood nyo yung ginagawa ng Israel strike, precision rockets ang ginagamit nila. Ibig sabihin, kung ano lang yung target, yun lang ang tatamaan talaga. Okay? Kahit nga, madaming katabing building yung building lang na yun ang tatamaan. Tapos sasabihin nyo, bakit tinitira ng Israel yung building? Yan? Congested yung lugar na yan, maraming tao dyan. Kasi ang ginagawa ng Hamas, ginagawa nilang human shield yung civilian. Ibig sabihin, kung saan may apartment, dun sila magkukuta. Kasi, thinking na, ganun sila kasama. Okay? Thinking na, hindi nila idadama yung civilian. No? Ginagawa nilang human shield yung mga ordinary civilian. By the way, maganda ba itong nabili kong sa garage sale? Sabi ng miss ko, ba't ka bumili ng lampshade? Sabi ko, ngayon nakita ito kakaiba. Tapos ngayon, pinlag ko, umiilaw. Metro ng kuryente. Sabi ko, maganda yan So, yun nga, ginagawang human shield yung mga civilian ng Hamas. Bad trip na yung Israel, galit na. Talagang, pag nandiyan ka, umalis ka na kasi pababagsakin namin yan. So, ganun nga. And nagbigay ng warning ang Israel na yung mga civilian daw sa Gaza umalis na. Okay? So, ibig sabihin, pag naiwan ka dyan, it's your fault. Okay, so bibigay tayo ng insights, dati nung hindi ko pa alam kung yung conflict na yan, may narinig ko Pilipino, sabi, yung mga Palestinian na yan talaga yung pampagulo eh. Yeah, every now and then sila. Nanggugulo sila, no? Although Israeli control yung area, may nata ko dati clips babae na sinaksak niya yung sundalo, yun, ganun sila, no? Sasabihin nyo naman, pagtatanggol nyo yung mga Palestinian, kasi sinakop sila ng Israel kaya gusto lang nilang kumawala. Bakit ba sila sinakop? Alam mo yung 6-day war? Pinagtulungan ng mga Arab nation ng neighbor niya yung Israel. Yan, Jordan, Syria, Saudi Arabia, wala pa ako nakalimutan, Lebanon, pinagtulungan nila.
nanalo yung Israel. Tinalo nila yan. Natira yung Gaza. Oh, kasalanan nyo yan. Kasalanan nila yan. Inatake nila Israel. Bakit? Gusto nilang mabura ang Israel dyan sa Middle East. Okay? So, kasalanan. That's the price they have to pay. Sila yung natalo eh. Diba? O ngayon, ito, magbibigay tayo ng mga insights, no? Kahapon pinad ko yung clip ni Colin Noah. No? Sabi niya, kasi yung Defense Secretary ba nila ng Israel nag-tweet na luluwagan na daw yung firearm licensing para magkaroon ng baril yung mga sibilyan. Yan palagi ang ano, no? May gun control sa Israel. Kahit gulat nga ako eh. Akala ko maluwag sa Israel kasi palagi ako nakakita na ano, mga babae, mga sibilyan, may mga nakasukbit na AR. Pero hindi naka-insert yung magazine, ha? No, nakasukbit. Pero dun pa lang sa clip nung festival, na 260 plus yung pinatay, wala ni isang may baril doon. Imagine niyo kasi, sabi nga nung isa kong comment nakita kahapon, it's a government thing, no? We will protect you. We will protect you, kaya hindi mo kailangan ng baril. Kaya hindi sa Pilipinas eh. Hindi nyo kailangan ng baril, we will protect you. Huwag na kayong magbaril-baril pa. So, gano'n nangyari. Kala nila safe sila. Lumipad yung mga terorista, pagbagsak na baril. Yan, 200 plus. Kanda kumahog sila. Pagtago, pagtakas. So, yan, pag-usapan natin yan ng live ni Philippine Ricochet Line. Gun loss ng Israel. No, luluwagan daw pa sa nag-tweet para sa firearm licensing nila lumuwag. Kailangan yun ang nakakaano eh, kung kailan may tragedy, saka nyo sasabihin na luwagan. Ba't di nyo luwagan habang walang tragedy, di ba? Kasi it proves na pag may baril ka, mas safe ka. Huwag ka nga aasa sa gobyerno. Parang yung meron ako napanood a few weeks ago, mag-asawa na British, nagre-react sila sa baril sa Amerika. Ay, natatakot daw sila kasi hindi sila sanay because they don't need it because the government will protect them. So, similar with Israel, di ba? The government will protect us. Kaya pwede tayo mag-party dito, walang may dumating na terorista, pinagbabaril sila. 260 plus patay. Di ba? Kailangan pa magkaroon ng tragedy para maisip nyo na kailangan nyo ng tool for self-defense. So, it's up to you kung hindi kayo naniniwala sa akin. Kaya nga minsan nakikipag ako diskusyon pero ayoko na. Hindi ako kung ayaw nyo, diwag. Di ba? Similar with carrying a gun, parang nung nagbakasyon dito yung ate ko, magsisimba kami, kita niya, nag-ayos ako, nagsokbit ako. Ba't ka magdadala niyan? Bakit? Pwede. Di ba? Pwede naman magdala eh. Bakit hindi So pagkabi ko, pag kailangan ko to, uwi pa ako. Di ba? Maghahalongkat ka pa sa kwarto mo, sa safe mo, sa drawer mo. Uy, kailangan ko ng baril. Babalik ako sa simbahan kasi nagbabarilan doon. Di ba? It doesn't make any sense. Pero, yun nga, yung nagsimba ako, wala nangyari. Di wala. No? No harm, no foul. Yun yung mentality ng preparedness eh. Hindi, ewan ko ba, kaya na-disappoint din ako sa Israel eh. Akala ko kasi, they are preparing every day of their lives. Nagtitrain sila, may mandatory training sila, military training. Pero and yet, hindi allowed magdala ng baril pag hindi naka-duty or hindi naka-alert. Why? Because of the thinking na the government will protect you. This time, hindi sila pinrotect ng government. And magbibigay din ako ng input dyan. Yung government nila, no? Nagtataka yung isang news, no? Bakit daw hindi na-detect ng agency nila, no? Yung spy agency ng Mossad. Meron silang intelligence network, no? Parang ang head pa nga niyan si Benjamin Netanyahu. Bakit hindi nila na-detect to or napigilan, no? Similar with, familiar ba kayo? Isa US 9/11, similar. But hindi na-detect. Andun na yung signs na yung Hamas daw, gumawa pa ng Israel map sa lugar nila. Pero hindi pa rin na, may pinaplano to. Hindi man lang sila nagkaroon ng ganun idea.
And then looking at the footages yesterday, no? Nung inatake nila yung border ng Israel, binasak yung bakod, yung garrison, yung station doon, tinake over. Walang dumating na reinforcement from Israel. Bakit? Considering na yung border daw nila, yung bakal solid dyan hanggang baba, kaya hindi pwedeng magkukay. Yung border nila, may mga sensors yan, may mga camera. Hindi man lang sila nagpalipad ng isang Black Hawk doon para sumuporta. Pinabayaan nila makapasok. Okay? Tapos yun nga, yung intelligence network ng Israel, walang ginawa. Hindi na-detect yan. Yung Mossad, yung spy network nila, wala. Nakakapagduda lang. No? And then, ang announcement ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, ito daw yung worst na nangyari sa kanila, similar to, ka-level to ng 9/11 ng US. So, similar, kung natatandaan nyo, nung inatake ang US nung 9/11, gumanti ang US, in-invade ang Iraq. So, abangan nyo, malamang i-invade nila ngayon yung Gaza. Kaya sila nag-mobilize ng 300,000 na reserve. I-invade na nila yan. Papasukin na nila. So, mas malaking gulo yan. Diba? Kasi ngayon, bomba-bomba lang. Sinisira lang yung mga headquarters ng Hamas. Pero ngayon, i-invade nila, mas delikado yan. Mas magulo. Kahapon nga umayepal na yung Lebanon Sumasali na yung Lebanon doon sa border. Diba? Tapos yung Russia, nagsalita na din, wala daw makikialam. Ang US nagpadala na ng aircraft carrier dyan. So, anong ibig sabihin nito? World War III is coming. Kaya nagpuso ako kahapon na NWO is closer than you think. World War III is coming. Kasi, kailangan na isang catastrophe para umangat sila, sabihin, kami na magkocontrol. Kailangan sabihin nila, kailangan muna magkagera, kailangan magka-pandemic, kailangan maraming mamatay, kailangan magkaroon ng kaguluhan, tapos meron dyan epal na maglilider-lideran, kami na mamumuno sa mundo para magkaroon tayo ng peace. Okay? Peace, yung famine, gutom, mawawala yan, basta kami na masusunod. Pero nakakulong kayo sa isang lugar. Ganyan gagawin yan. Mas magtatrabaho lang kayo. Yan lang. Wala nang walang mamamasyal, walang mag-aeroplano, walang gagamit ng kotse. 15 minutes lang lalakarin nyo. 15 minutes city. Yan ang kapalit. Kasi yung carbon nyo carbon footprint nyo dadami pagka sumakay kayo aeroplano, pag gumamit kayo yung sarili ng kotse. Kaya dapat 15 minutes lang. Yun ang kapalit. Hindi pwedeng walang kapalit. Alam nga naman, nagpataas ng gera, nagkaguluhan, marami na matay, marami na gutom, pinatay ng Israel yung supply ng tubig, kuryente, tsaka pagkain, fuel papunta sa Gaza. Nagulat ako, yung Gaza pala, isolated pala yan na sa tabi ng dagat ba yan? Umaasa sila sa Israel. Kaya nagtataka talaga ako sa Hamas. Sabi ko, ano ba tong, yung Hamas kasi, terrorist group yan, classified. Hindi nga yan political group terrorist group yan. So, bakit mo aatakin ng Israel? Alam ko kung saan ka nakatira. Diba? Tapos umaasa kayo sa kuryente dito, sa tubig. Naku, kawawa yung mga civilian sa Gaza dahil sa ginagawa ng Hamas. No? Ang problema, sinusuportahan nila, ang gagawin? Birds of the same feather. Yari sila. Pare-pare sila mayayari. Hindi ito yung peaceful resolution. Ano bang in-expect para sa akin? Kung gusto kong tanongin, kung ikaw Hamas ka, anong in-expect mo? Binomba mo yung Israel, pinatay mo yung mga tao, ano sabihin ng Israel? Sige, panalo na kayo. Yun ang gagawin nila. Number 18 sa mga superpowers ang Israel. Number 18. No? Grabe ang nila sa defense, sa mga military hardware, sa military training, yung investment nila. Tapos sabihin nila, susuko na kami kasi may pinatay kayo sa amin na 900 na tao, may kinidnap kayo na 100 na tao. Ganun ang in-expect nyo.
Hindi, para bang pinoke mo lang yung ano, lion, no? Ininis mo lang. Tapos ngayon, nagising na, wala na ka, lalamunin na kayo ng buhay. Ganun ang mangyayari dyan talaga. Kaya expect more bloodsheds. Kasi, ito pa pala, no? Ito na ngayon yung ano ko, yung analysis ko. Yan yung mga controversial na issues na nakita ko. Unang-una nga sabi ko, di ba? Ba't hindi na-detect ng intelligence network ng Israel yan? Ng Mossad ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. So, may isang angle hindi ka alam niya yan na mangyayari. Sabihin niyo, bakit? Alam niya pala, ba't niya pinigilan? Kasi kailangan nila dahilan para atakihin yung yung Gaza na yan. Para pulbusin. Pupulbusin nila yung lugar na yan. Kailangan nila reason. Similar with 9/11. Yun lang, may mga lumalabas na balita na alam na ng CIA na aatakihin yung yung aatake sila ng 9/11 pero hindi pinigilan Hanapin nyo yun. Wala, dinidelete yung mga contents na ganun Pero pinabayaan kasi kailangan nila ng dahilan para atakihin yung Iraq, di ba? Similar, pares sa kwento. So yun, no? Intelligence failure daw. Pangalawa, alam nyo ba si Biden binigyan ng $6 billion ang Iran? Binigyan niya, in-unfreeze yung pera ng $6 billion. So, magkakasabat nga sila So imagine mo, binigyan mo ng $6 billion yung Iran na known for terrorism, ano yung expect mo gagawin nila doon sa pera? Ha? Invest nila sa livelihood? Farming? Hindi. Binigyan nila ng hardware yung binigyan nila ng sandamakmak na rockets yung Hamas. Yung Hamas, nasa loob ng Gaza, wala naman yung capability gumawa ng sariling rockets So, ibig sabihin, binigay yan. Binigay. So, tapos yung Hamas nagpasalamat pa sa Iran. Thank you daw sa Iran sa suporta nyo. O di yun nga, kasabat ng Iran. So, yan kita nyo, lumalaki na yung yung conspiracy. Biden binigyan ng pera yung Iran. Yung Iran binigyan ng rockets ang Hamas. 'Di ba? So, baka sabihin na naman, bakit gano'n? Sabi ni Biden, magpapadala siya ng aircraft carrier dyan. Kasi nga gusto nila magkagera. Diba? Si Biden, binigyan niya ng pera, tapos kakalabanin niya rin later. Kasi gusto niya magkapera. Gusto niya magkapera, gusto niya magkagera. Parehas yan. Alam niyo ba, pag nagkakagera, merong kumikita dyan. Imposibleng wala, meron. Mas yung mga politiko nga dito sa gobyerno ng US may kumikita Siyempre, pag nagre-release ng funds, siyempre kikita yan. Di ba? Sino bumibili na Sino nagpo-procure niyang hardware? Di ba? Sino po may perma? May kumikita yan. Similar with sa Pilipinas, pag may project, pipirma, kikita yan. Di ba? And then sabi ko nga, pag nagkagera at damay-damay na, yan, sasama na yung Lebanon, Iran, di natin alam yung Syria, Pag nagkagulo-gulo na, dami na namatay, sabihin yan, oy, tumigil na kayo, ako magiging leader nyo, papatigilin ko lahat yan, tatapusin ko problema ng mundo, magkakaroon ng world peace, ha? Basta susunod lang kayo sa gusto ko. Okay? Dito kayo titira sa 15-minute city. Yun lang. Ganyan ang game plan ng galawang NWO to. Sabi ko nga kahapon, NWO is closer than you think. So, ito pa pala, doon sa mga pumipili pa ng side, Israel versus Hamas. Unang-una, Hamas is a terrorist group. Kakampihan mo yung terrorist group. Alam ko, galit ka sa Israel. Pero terrorist group yung kabila Tapos yung terrorist group na yan, inatake nga kahapon nung Saturday yung Israel, pinagpapatay kahit civilian. Tapos ito na ang heartbreaking talaga, may nakita akong clip, yung na-capture nila, yung grandma, pinaglalaroan nila, niloloko-loko nila. 7 years old na batang Israelite nga bata sa kanila. Yan. Pinaglalaro, pinagpahataw ng mga Palestinian. Tapos yung may baby sila, may toddler na taga-Israel. Pinaglalaro ng terorista.
So sabi ko, pag nalaman ko namatay yung baby na yun, it will really break my heart. Lalo na siguro matotrauma ka pag nalaman mo paano nila pinatay yung baby na yun. Ano expect mo? Mga terorista yan. Diba? Although sabihin natin may kasamaan ng Israel, anong gagawin mo? Mas masama yung kabila. Choose the lesser evil. Ganun talaga eh. Hindi pwede. You need to pick a side. Kasi, hindi pwede magiging ano lang tayo eh. Observer lang tayo habang maraming namamatay. It's not always na pagpipiliin ka black or white, pipiliin mo gray. Hindi pwedeng ganun. Hindi ka pwedeng palaging gitna. You need to pick a side. Diba? Sabi nga, evil triumphs when good people do nothing. Tandaan nyo yan. Bye guys.